Pero bago ko nisakad bukid ng 1998, naglihok ko og white area. No, I was recruited sunod sa eskwelahan sa Region 12, particularly sa Mindanao State University, Jensan. No? Nag-member ako ng LFS, and later on, na-recruit sa Kabataan Makabayan. And after 1 year of my recruitment in PM, na-recruit ko isang candidate member ng CPP. No? And from 1996 hanggang 1998, naging full-time organizer from student sector sa area ng Liman Santos City and South Cotabato, and became the chairman of League of Filipino Students sa Socsargen area, and served also as the spokesperson ng Bagong Alyansang Makabayan niya ng mga tuiga. Hangtod nga ni Saka ko 1998 sa NPA. So 1998 ko ni Saka sa NPA, ug nigawas ko niya tulang 2018 January. So 20 katuig ko nga nasa kalihukan sa Armado, ug na ako'y unong katuig nga experience as white area organizer. Kaya ang experience na ako sa kalihukan yun, mulang ko po 26 katuig tanan. So that's why, sa kalimisputan ng red tabbing, no? Based on my 26 years experience sa kalihukan, I really know the fact, no? Yung kining mga legal fraud organizations, may direktang connection yun. Nasa CPP, NPA, NDF. Siguro as we go along, ipahigayong na-press ko na ito. Base po siguro sa inyong mga pangutana, we will explain, no? Ang i-explain na mo kanang mga butang na dunay connection ang mga legal fraud organization, especially the Makabayan Bloc sa CPP, NPA, NDF. Okay. So yun, no? Ulitin ko, naririto kami upang patutuhanan yung expose ni General Parlade, ni Joseph Badoy, at saka yung kasama namin si Kyrie, na totoo lahat yung mga pinagsasabi nila hinggil sa connection ng Makabayan Bloc sa CPP, NPA, at naririto kami hindi dahil sa binayaran kami, kundi narito kami dahil ito yung commitment namin na tulungan yung gobyerno, and at least once and for all, matapos na talaga itong problema natin sa communist insurgency. So kaya sinabi ko kanina, as we go along doon sa press con, sasagutin namin yung mga tanong kung mayroon man mula sa hanay ng media people. Salamat, sir. At ngayon, magsasalita din si Sir Ricardo Daylay Jr. May buntag sa tanong, mga taga-radyo nga natin sa mga kabahan. Ang kuwan ay sa kuwa, dati kong organisa sa Kabataan lang. Kunya, nasampa sa organize sa hukbo sa mga front 5 dati. Dayon, nakasampa ko, nakasulod ko na-organize ko nila, na nakasulod ko sa kalimukan kay doon ay mga kakulian na rin mga likayan sa mga ibiyan. Moto nga nakasulod mi sa kalimukan. Tapos, na imong deputy secretary natin, daghan na nga mga meeting sa mga legal nga, ako mismo nga naka-attend sa meeting, deputy secretary, padala ko sa sulod, kung ito mga tabong sa meeting nila. Bisaya lang din po kay, ikayo na po ka ng Tagalog kay sa panungkot sa ginagawa Bisaya sa buhay. Kung may mga pangutana, pwede naman yung pangutana. Kunya, sa mga legal na banggit na o, kung saan koneksyon nila sa bukid, kung sa mga mismo, naagad sa anak pawis o sabay muna sa Gabriela, muna ang mga koneksyon ng mga dati. Pagka na akong minakuan, tumatuon nga, tinumuda, o dili na nagating-ating anak. Dalang salamat, Sir Dayday.
Ang sunod nga magsuya ang susunod na ang magbibigay ng kanyang opening statement ay si Ma'am Jocelyn Zamora. Maayong buntag sa tanan. Magbisaya lang ko, mas fluent ko sa Bisaya. Ako di ay si Jocelyn Cortez Zamora sa kavoluntary magtutudlog ng Mindanao Interfaith Services Foundation Incorporated kung BSP Academy. Ikan sa tuig 2007 hanggang 2017 o nahimo BSP Academy staff sa duha ka tuig 2018-2020 na nakabase diha sa main office sa Purong Susan City, Buhangin, Davao City. Tuwing 2006, wala pa po na-recruit na mahimong voluntary magtutudlo. Nagka-apel ako pagtuon sa revolution, itong pinakaunang media balita. Sa community mismo, naliin kusog kaayo ang mga NPA dito sa mga tungod pa kay ang tanaw nila na ako'y kapasidad na ma-organize sa mga tao sa community, himo ko nilang kumitiba sa edukasyon, tigpasamot sa mga katawan, o tungod ato, ilang kong i-appoint na mahimong voluntaryo magtutudlo. Samtang mahimong kong voluntaryo magtutudlo niya itong mga panahon na dili ka pwede mahimong leader sa isa ka institusyon sa local schools kung dili mo taas ang imong ideolohiya. Samtang nagatudlo ka, nag-a-appeal ka o mga edicts sa REL. Tuwing 2014, naka-appeal ko papansang BBC, BC Party Course, o katanatay, Grace Conila as kandidato member sa Partido Komunista ng Pilipinas. Pagkatuwing 2016, nag-appeal ko ang intermediate course, particular sa Bukidnon, o katanatay, nahimo ko full-time member sa Partido Komunista ng Pilipinas. Pagkatuwing 2018, 2020, samtang nalilipit ko diya sa office, naka-base ko sa Haran, Mississippi Haran, nagtulog ko diha og 7 months sa mga bata na mo sa Misfi. Kasi naman ang kinakaon na diraan ng nag-quit. Kana na mga time, nahimong pag-guidance officers sa Misfi na eskwelahan. Kung di ba sa ko, ihatag sa tanang mga allowances sa tanang magtutulog ng Misfi Academy. Karon, kung may mong taon sa condition, klaro sa ako ang tanan, na ang tanang allowances sa mga teachers, dili pagikan sa panundaran sa Misfi Academy, kundi pagikan pa ang pondo sa SMRC. Nga naman, tungod kay ako mismo, ako ang direct contact sa kanang Regional Committee sa Education sa region na si Dorothy, o siya mismo ang direct sa ako masagan sa mga pwede na tinuod. Kaya pagka tinuod ang kwarta na ginahatag nila, dili ko pakuhaon sa kampo, iduhura lang sa ako niya sa mga tanan-tanan. O pagka March 2020, no, compulsory man ang musulod sa teritoryo, dito sa bukid ang mga abanting magtutudlo, mga staff sa Tibuok Roman Schools sa SMRC. Di pa sulod niya itong Marso, kaya ang katuyuan planning, syempre grabe ang atake sa mga schools, kung unsa na po ang sulod nga buhaton, unsa na po ang tikanan. Karon, ang pinaka-tibuok resulta sa planning kay wala na may gigan na permit to operate ang tanang schools, asa pa dilo ang mga teachers, asa pa dilo ang mga abanting bata. So, ang ultimate na panawagan sa tanang Roman schools, nga ang tanang magtutudlo, nga magpadayon serve sa katawhang luman, mag-revolutionary integration for 3 months. Apil ang mga abanting bata, nga naanay isang nga edad. O pagkahuman ang 3 months, kung biligyan mo kayanon, nga mag-full-time, dito sa bukid, mugawas ka, mamili ka kung asa ka willing, asa ka gusto magpadayon. It's either sa pisan, sa simbahan, or sa human rights, mo-apil ka sa ilahang organism. O pagka June 4, tungkol hindi na nato kaya ang ako ang class, o nakahunan na ako na naging kumuulit tungkol kaya, gusto na akong isibag ako mga bata. O itong niuli ko, kung mapasalamatan ko sa 67 tayo, bigay sila ang facility sa ako. Dagang salamat Ma'am Jocelyn. Kung na magsuya, nasa magsuya si Ma'am Allen. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Allen. Dati po akong estudyante sa Polytechnic University of the Philippines. Na-recruit po ako ng League of Filipino Students o LFS noong first year college pa lang po ako, October 7 po yun, 2014. Pagkatapos po nun ay ni-recruit din ako sa underground organization na KM o Kabataang Kabayan. Binigyan din po ako ng mga pag-aaral sa ilalim ng PADEPA upang sa demokratikong paaralan
tulad po ng NKLRT, Maikling Kurso sa Lipunan ng Rebolusyong Pilipino, ESCO, o Espesyal na Kursong Masa at ARAC, o Araling Aktivista. Pagkatapos po nito, 2015, diyan na po ako nakakuha ng mas mataas na antas pa po ng pag-aaral tulad ng BPC at IC, yung Basic Party Course po, Intermediate Party Course po. Ito po yung mga pag-aaral na ini-introduce na po sa amin yung ideolohiyang MLM o yung Marxismo, Leninismo at Maoismo. Dito na rin po na panahon na recruit ako una bilang isang KK o kandidatong kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas at na-promote po ako bilang alternate committee member ng komite ng seksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng PUP. 2016 po, naging ganap na kasapi na po ako ng Partido Komunista ng Pilipinas at naiangat na po yung posisyon ko bilang isang KT member o sa komiteng tagapagpaganap ng komite ng seksyon ng Partido Komunista ng Pilipinas sa loob po ng PUP. Bago po mag-eleksyon ng 2016, nagbaba po ng direktiba yung mga nakatataas na organo sa organisasyon na lahat daw po ng KM o Kabataang Makabayan at lahat ng mga kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas ng PUP ay kinakailangan na sumuporta at ikampanya ang party list ng mga kabataan na Kabataan Party List. Ipiniliwanag po sa amin yung kung bakit po namin kinakailangan magkaroon ng posisyon sa Kongreso. Kinakailangan daw po namin magkaroon ng posisyon sa Kongreso hindi dahil naniniwala po kami na may makukuha kaming totoong panlipunang pagbabago sa pagsali sa eleksyon, kundi kinakailangan namin makakuha ng pwesto sa Kongreso para maisiwalan daw po di umano ang kabulukan at kakulangan ng gobyerno mula sa loob. Ngayon po, pagkatapos po noon, nanalo ang Kabataan Party List, nakakuha po ng isang seat, nanalo po si Miss Sara Elago. Nung panahon din po yun, bago magpasukan ng June, nagkaroon po ng meeting yung komite ng partido sa loob po ng PUP at napagkaisahan na kami po sa aming kolehiyo, sa halip na LFS po yung dadalhin naming legal na organisasyon, ginawa na lang po ng Kabataan Party List ang dadalhin po naming legal na organisasyon para ma-maximize lahat ng mga kabataan na na-recruit sa Kabataan Party List sa kasagsagan po ng kampanya. Ngayon po, after po nun, nagpatawag po ng National Congress ang Kabataan Party List. Isa po ko sa mga nakadalo. Isa po sa mga naging tagapagsalita namin doon ay si Sara Elago. At isa sa mga pangunahing agenda, syempre po, yung pagkakaroon po niya ng inspirational talks, pag-consolidate sa aming mga pwersa na una pagka-congratulate, nanalo sa eleksyon, pero ang kakulangan po namin doon na bakit daw po sa kabila ng napakarami namin na-recruit na kabataan para sumali ng Kabataan Party List, bakit kakaunti lamang yung mga na-recruit namin sa Kabataang Kabayan. After po noong 2016, 2017 po, pagkatapos ko po maging aktivista sa loob ng 3 taon, nakapagpasya na po akong sumampa sa kabundukan at sumapi sa NPA o New People's Army. Sumabay po kami kasama ng mga kasama ko rin ng mga estudyante mula sa PUP, UP at iba pang mga universidad sa Maynila. Papunta dito sa Mindanao. Ang sinakyan po namin yung bus na papauwi dito sa Mindanao kasama po ng nagmanilakbayan ng mga lumad sa Maynila. Ang una po namin binabaan dito, pagdating po namin sa Mindanao ay dyan po kami sa UCCP-Haran. At pagkatapos po, nag-standby po kami ng mga 1 linggo dyan po sa Tagum hanggang sa tuluyan na po kami nakapasok doon sa unit ng NPA sa Bukidnon po. Doon po nakapagpasya po ako mag-full-time. Pinagkalat-kalat po kami sa iba't ibang parte ng Mindanao. Ako po napunta po ako sa isang unit ng Hupo sa Compostela Valley. Doon po, ang naging posisyon ko po doon ay GP o Giyang Pampolitika. Ang pangunahing trabaho po nun ay siguraduhin yung pang-ideolohiyang paninindigan ng mga kasama sa gitna ng digmaan. Ngayon po, mga ilang buwan lang po ako tumagal doon at napagpasyahan ko po doon na bumaba na at eventually nag-surrender din po ako kasi sa loob nakita ko po yung totoong itsura po ng organisasyon na labas doon sa mga itinuturo nila sa libro kung ano dapat ang isang Partido Komunista ng Pilipinas kasi nakita ko po kung gaano ko walang puso talaga yun sa loob ng organisasyon. Kaya po noong December 2018,
nakapagpasya na po ako mag-surrender sa ilalim po ng 7015 Infantry Battalion po. Yun po.